pare. Bira ka naman kasi. Pasensya na kayo, hindi kita nadalaw sa ospital. Inabot ako ng malaking hiya. Nahiya ako sa inyong dalawa ni Mincy nung nadulas ako kay Charis. Huwag mo na isipin yun. Hindi naman kami nangingwenta ng mag-asawa eh. Kaya kalimutan mo na yun. Mabuti na rin siguro nga lumabas na ang totoo. Pero George, ayaw pa rin naming malaman ng mga tao yung katotohanan. Kami ni Dara, napag-usapan namin na amin-amin na lang para maprotektahan ng mga bata. Tama naman. Malaking impact din siguro sa mga bata talaga kung sakaling may isa sa publiko. Anyway, naglilinis kasi ako ng music room ko na isang araw Dala mo na yan kanina. nakita ko to, pare. Alam kong magugustuhan mo to, kaya dinala ko sa'yo. Parang mapupunit na to sa luma. Oh, Mira. Ang ganda nito ah. Oh, ay meron pa ganito. Asan na? Aba? Uy! Bebe ko, tingnan mo naman yung itsura ng napangasawa mo. Diba? Noon yan, ha? Oo naman. Oh, tingnan mo ngayon. Anyari? Tay, Papsi, hello po. Ay, anak! Tito George mo. George, hello po. Anong meron? Andito ka. Nag-announce po si Miss Monica na may birthday celebration po ako. So lang po sanang i-share. Hindi po pwedeng wala kayo doon, ha? Ay, oo naman. Pupunta kami dyan, di ba, bebe ko? Yun. Siko ba to? Ako yan. Ay, pwede pong tignan. Sure. Ito po ba yung banda niyo noon? Yung halo po. Wow! Ito yung mga CD niyo po noon. Grabe po, no? Si Tio Halari po pala talaga yung mukha ng halo. Si Dio talaga ang foundation namin. Hindi naman siguro kami sisikat kung hindi siya talagang magaling at magandang lalaki. Di ba, pare? Tapos po nabalitaan ko po na siya po pala yung sumulat halos ng mga kanta niyo. Sayang po, hindi ko man lang po narinig. Si Popsi din kasi hindi po tinuturo sa akin. Pero sa tingin ko po, hindi pa po huli ang lahat. Anak, ano mo, mabuti pa, itago na muna natin to kasi baka mabagsak mo, masira, magagalit pa yung Tito George mo sa'yo. Ano kung hindi? Dinala ko talaga para sa iyo. Marami pa ako niya sa bahay. Nak, papakita ko sa iyo mga litrato ng Tatay Terry mo. Magugustuhan mo. Ka. Meron pa po pala. Oo! Ang ganda talaga ng timing mo, pare. Sana hindi mo na lang dinala yung mga gamit na yan. Akala ko kasi matutuwa kang maalala natin yung nakaraan natin nung nagbabanda pa tayo. Pero ayoko nang alalahanin yung parte ng buhay ko na yan. Kinalimutan ko na yan. Ayaw mong balikan o ayaw mong makita ni Jenny para balikan niya ang pinanggalingan niya? Sensya ka na pare kanina. Hindi ko kasi inisip yung mararamdaman mo kung sakaling makita ni Jenny yung litrato ni Dio. Alam mo, parang natakot lang ako kanina kasi parang bumalik sa akin ang lahat eh. Lalo na yung tungkol kay Dio. Kahit napatay na siya, karibal ko pa rin siya. Karibal ko na siya noon kay Minchi. Tapos ngayon naman, kay Jenny. Naiintindihan kita. Lalo na ngayon na alam na ni Jenny ang lahat. Yan ang nga iniisip ko, pare. Paano kung magtanong-tanong na tong si Jenny tungkol sa totoong tatay niya? Natatakot ako kasi baka magbago siya bigla. Kaya nga pinag-iigihan ko lalo yung pagiging tatay ko sa kanya. Ano ba naman kasi labang ko kay Dio. Natural lang sa bata ang maging curious tungkol sa totoo niyang ama. At wag na wag mong ipagkakait yun sa kanya. Pero ito ang tandaan mo. Mas malakas ang laban mo kay Dio kahit nabubuhay pa siya ngayon. Ikaw ang nagpalaki kay Jenny at walang ibang nakapagbigay nun kundi ikaw.